Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Itago mo na lamang ako sa pangalang Chris. 39 na taong gulang na ngayon at kasalukuyang nakatira sa Naik, Cavite. Pero ang ikukwento ko sa inyo, Papa Dudut, ay naganap noong 12 taong gulang pa lamang ako sa probinsya namin sa Zamboanga del Norte. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang mga nangyari ay hindi ko mapigilang maiyak sa takot at kilabot. Sabi nga nila ay namatay na ako at muling nabuhay. Totoo yon, Papa Dudut, at gusto kong marami ang makaalam na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tubong probinsya ako, sanay ako sa hirap ng buhay, sa gubat at sa dilim. Palaban ako, Papa Dudut. Hindi ako yung tipong basta-bastang natatakot sa dilim o sa multo ng kwentong barbero lamang. Pero ibang nangyari sa amin nang lumipat kami sa bundok. Noong sanggol pa lamang ako ay napilitan sila mama at papa na iwan ang bayan namin dahil sa matinding hidwaan ng mga Muslim at Ilaga. Takot silang madamay kaya lumipat kami sa isang nirekomendang lupa ng kapitbahay namin, isang malawak na lupain na may laki na 12 ektarya. Binili ito ni Papa sa halagang 500 piso at isang kalabaw. Sa panahon ngayon, iisipin mong napakamura pero noong araw ay malaking halaga na yon. Ang hindi alam ni na mama may dahilan kung bakit gustong gusto nang ipamigay ng dating may-ari na si Mang Berto ang lupang yon. Pagdating namin doon, manghang-mangha si mama. Ang ganda ng bahay. Isang malaking 2 palapag na gawa sa tabla. Makintabang sahig, malalawak ang 2 kwarto sa itaas at napakahangin dahil nakatayo ito sa mismong tuktok ng bundok. Ang problema lang ay napakalayo ng mga kapitbahay at kung sisigaw ka para humingi ng saklolo, hangin lang ang sasagot sa iyo. At sa likod ng bahay ay may isang naglalakiang puno na parang laging nakabantay. Noong una ay maayos ang lahat, nagtatanim si Papa ng palay, mais, saging at kamote. May mga alaga kaming kalabaw, kambing at manok pero sabi nga nila bago ka ubusin ng demonyo. Patitikimin ka muna niya ng magandang buhay. Nagsimula ang lahat kay mama, isang gabi ay nagising ako dahil sa kakaibang tunog. Parang may sumisitsit sa labas ng bintana. Psst, psst. Noong una akala ko ay hangin lamang pero si mama nakatayo na pala sa gitna ng kwarto. Nakatitig sa bintana, dilat na dilat ang mga mata pero walang malay. Doon nagsimula ang gabi-gabing bangungot namin. Nagkasakit si mama, kung ano-ano ang napapanaginipan niya at nakikita. Laging may sumisitsit sa kanya mula sa malaking puno sa likod ng bahay. Dumating sa punto na gabi-gabi na siyang sumisigaw. Hindi kami makatulog dahil bigla na lamang siyang hihinto sa paghinga, Papa Dudut, na parang may sumasakal sa kanya. Isang gabi, lumala ang sitwasyon, lumaki ang tiyan ni mama na parang buntis at nagsimula siyang sumuka ng itim na dugo. Ang mas nakakakilabot, Papa Dudut, ang dila ni mama ay biglang umikli at naging pabaliktad. Pumasok sa ilalim ng kanyang lalamunan. Papa, si mama, ang dila niya. Sigaw ko habang umiiyak. Nagpanik si Papa, Papa Dudut. Kumuha siya ng sandok na kahoy. Pinilit niyang ibuka ang bibig ni mama gamit yon at hinila pabalik ang dila para hindi ito malunod. Nagiiyakan kaming mga magkakapatid habang nakahawak sa kamay ni mama. Sa gitna ng pag-aagaw buhay niya. Nagsalita si mama sa boses na hindi naman sa kanya. Mababa, malamig at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Andiyan na si Teresa. Kunin na niya ako. Isasama niya ako sa kaharian niya. Utal-utal pa na sabi ni mama. Sabi niya may ibinibigay daw si Teresa
na isang hugis itlog na bagay para daw sa pamilya namin. Pero sa paningin ni mama ay biglang may lumabas na napakaputing baboy mula sa dilim at inagaw ang itlog. Kaya nalaglag ito sa lupa. Wag mo kaming iiwan. Labanan mo siya, sigaw ni Papa habang umiiyak. Nagawak-awak kaming lahat ng kamay at nagdasal ng taimtim at sumigaw sa Panginoon. Unti-unting kumalma si mama at nakatulog na. Kinaumagahan, sinakay si mama sa balsa na hila ng kalabaw dahil walang sasakyan doon. Mahigit 1 oras kaming naglakad pababa ng bundok bago nakarating sa pinakamalapit na barangay para maghabal-habal papunta sa ospital. Ibinyahe si mama sa malaking ospital dahil kulang sa gamit ang una naming pinuntahan. Para may panggastos, napilitan si Papa na ibenta ang 2 hektaryang lupa, 1 kalabaw at 1 kambing sa napakamurang halaga. 1 linggo si mama sa ospital pero walang nangyari. Lalong lumaki ang tiyan niya at ang sabi ng doktor ay may myoma raw siya at kailangang operahan. Pero ayaw ni mama. Kung mamamatay ako, gusto ko ay sa bahay natin, sabi niya. Kaya kahit nangihina, inuwi namin siya. Doon ay may nakausap si Papa na isang bantay sa ospital na nagmungkahi na ipatingin si mama sa albularyo. Pagka-uwi, inutusan ni Papa ang kapatid niyang si Tio Nonoy na maghanap ng pinakamagaling na manggagamot. Sumakay pa si Tito Nonoy ng kabayo para marating ang kabilang bundok kung saan nakatira ang isang kilalang albularyo. Nang dumating ang albularyo, ginalugad niya ang bahay at nag-orasyon kay mama. Kinausap niya ang espiritu. Sabi ng albularyo, napakiusapan naman daw ang engkantong babae na huwag nang gambalain si mama. Pero may iniwan siyang babala kay Papa na nagpapatindig balahibo sa akin hanggang sa ngayon. Alam niyo ba ang kasaysayan ng bahay na ito? Tanong pa ng albularyo. Umiling naman si Papa. Ang asawa ni Mang Berto, ang dating may-ari, ay nagbigti sa itaas ng malaking puno sa likod ng bahay na ito. Nagustuhan siya ng isang lalaking engkanto at hindi na kinaya ang takot at panggugulo. Kaya winakasan niya ang sarili niyang buhay. Pero ang nakuha nilang bangkay noon ay hindi na yon ang totoong asawa ni Mang Berto. Dahil sa takot, nagpatawag kaagad si Papa ng mga mamumutol ng puno. At alam mo ba, Papa Dudut, kung ano ang nakita nila ng putulin ng malaking puno? Wala itong laman sa loob. May malaking butas ang gitna nito mula ugat hanggang sa itaas na kasyang 2 tao sa loob. Parang isang lagusan patungo sa kung saan. Hindi na nag-atubili si Papa. Lumipat kami kaagad, bumili si Papa ng maliit na lupa sa barangay malapit sa kalsada at malapit sa 2 niyang kapatid. Doon kami nagpatayo ng bagong bahay. Si Papa naman tuwing umaga na lamang pumupunta sa lumang bukid para magpakain ng mga hayop at mag-asikaso ng pananim. Ilang buwan lang ang lumipas, unti-unting gumaling na si Mama. Lumiit ang kanyang tiyan at naging maayos ang tulog namin. Akala namin tapos na ang bangungot. Pero ang hindi namin alam, ang engkantong nabigo kay Mama ay naghanap ng bagong biktima. Sino? Hindi namin alam ng mga panahong yon. Samantala, lumipas ang ilang taon, Papa Dudut. 12 taong gulang na ako noon at nasa grade 6. Isang araw ng Biyernes, 3:00 ng hapon. Pinanatili kami ng guro namin sa loob ng classroom. Class, wag muna kayong uuwi dahil may sasabihin ako, sabi ni Ma'am. Nawawala ang mga kagamitan natin sa paglilinis. Kaya bawat isa sa inyo ay kailangan magdala ng walis tingting, tambo, pasahan, floor wax o bunot sa Lunes. Ang unang makapagpapasa may dagdag na 5 puntos sa akin. Naintindihan ba? Opo, Ma'am. Sabay-sabay naming sagot.
Pagka-dismiss ng klase ay lumapit sa akin ang pinsan kong si Kathy, nakaklase ko rin. Sabi niya, Chris, punta tayo sa lumang bukid ninyo bukas. Manguha na lang tayo ng dahon ng nyog para gumawa ng walis tingting para hindi na tayo gumastos. Yung pambili natin, idagdag na lang natin sa baon natin. Palaban at matipid ako, kaya sumang-ayon ako kaagad. Isinama rin namin si Lynn, ang pinsang ko sa side ni Papa na mas matanda sa amin ng 2 taon at nasa second year high school. Para naman may taga-akyat ng puno ng niyog. Isinama namin ang bunso kong kapatid at pinsan kong si Jake na kaidaran ko rin. Nagpaalam kami sa mga magulang namin. Pumayag naman sila, Papa Dudut. Pero may mahigpit na bilin si Papa. Mag-ingat kayo doon sa bundok at wag na wag kayong mag-iingay. Nagdala kami ng bihisan dahil plano naming matulog sa bahay ng kuya na may asawa na malapit lang din sa bundok na aakyatin namin. Sabado ng hapon bandang 4:25 nakarating kami sa bahay ng kuya ko. Walang tao doon at nakakadena lamang ang pinto dahil baka pumunta sila sa biyanan niya. Binuksan namin ang pintuan at nag-iwan ng gamit. Sabi ni Lynn, dito na tayo dumiretso sa bundok habang maaga pa. Mga 15 hanggang 20 minutong lakaran lang naman ito. Mabilis kaming umakyat kahit na hinihingal. Pero habang papalapit kami sa tuktok, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Nang makarating kami sa mismong site ng lumang bahay namin, nanlambot ang mga tuhod ko. Sira-sira na ang bahay, butas-butas ang dingding at wala na itong bubong. May kakaiba akong naramdaman, Papa Dudut. Parang may nakatitig sa amin mula sa itaas ng lumang kwarto ko. Biglang umihip ang isang napakalakas at napakalamig na hangin. Napatulala ako sa itaas ng bahay. Parang nawalan ako ng kontrol sa katawan ko. Nakatingala lamang ako doon, walang kurap, walang galaw. Hanggang sa nagulat ako nang kalabitin ako ni Lynn, hinihingal siya at bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Chris, kanina ka pa naming tinatawag. Nakakuha na si Jake ng mga dahon ng nyog. Napakunot ang noo ko. Ha, ang bilis naman, tanong ko. Anong mabilis? Sabi ni Lynn. Medyo inis ang boses. Kanina pa kami doon sa ilalim ng puno. Pagtingin namin wala ka. Kaya binalikan kita rito. Ano bang ginagawa mo rito at bakit ka nakatitig sa itaas? Kanina ka pang nakahangad dyan. Tulala ka lang. Kinabahan ako ng matindi, Papa Dudut. Sa pakiramdam ko ilang segundo pa lamang akong nakatayo doon, pero sa kanila ay matagal na pala akong nakahangad nang hindi ko namamalayan. Hindi ko na lamang ipinakita ang takot dahil palaban ako. Pumunta kami sa may puno ng niyog kung saan natanggal na nina Jake ang mga dahon sa palwa. Maaga pa naman dito na natin tanggalin ang tingting o tukog. Mungkahin ni Lynn, sumang-ayon silang lahat. Ako na lang ang nanatiling tahimik nakaupo sa damuhan habang hawak ang kutsilyo. Bakit ang tahimik mo, insan? Kanina ka pa ngang ganyan, tanong ni Kathy. Wala, may iniisip lang ako. May klikong sagot. Pero ang totoo, lumalakas lang ang kabog ng dibdib ko. Biglang umihip na naman ang hangin. Pakiramdam ko ay tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Tumingin ako sa paligid, sila Kathy ay busy sa pagtatabas ng dahon gamit ang kutsilyo. Napakatahimik ng paligid, walang tunog ng ibon, walang kahit na ano. Psst! Napatigil ako. Isang sitsit matalas, malapit. Pinalipas ko muna, akala ko si Jake lang na nagbibiro. Pero ilang sandali lang ay narinig ko na naman. Psst! Tumingin ako kay Jake ng masama. Bakit ka ba sit-sit ng sit-sit dyan, Jake? Hindi ka nakakatawa ha? Singhal ko.
Napatigil silang lahat sa pagtatabas at tumingin sa akin na may pagtataka. Ha, sinong sumisitsit? Tanong pa ni Kathy. Si Jake, 2 beses na siyang sumisitsit ang sabi ko. Nagulat si Jake at napaatras. Hindi ako sumisitsit ha. At saka wala kaming marinig na sumisitsit dito Sabay-sabay silang sabi na 4. Guni-guni mo lang yon, Chris. Kasi masyado kang tahimik dyan, sabi pa ni Lynn. Lalo akong kinabahan. Alam kong hindi ko yon guni-guni. Malinaw ang tunog. Upang hindi sila matakot, tumahimik na lamang ako. Yumuko ako at nagpatuloy sa paghawak ng dahon. Ngunit bago ko pa man maitama ang kutsilyo sa dahon, naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa mismong likod ng leeg ko. At isang malakas, mabilis at mapang-asar na sitsit ang narinig ko sa mismong kanan kong tenga. Psst! Napatayo ako sa gulat. Nabitawan ko ang kutsilyo at napasigaw. Nagulat din silang lahat sa ginawa ko at napatayo na rin, Papa Dudut. Ano bang nangyayari sa iyo, te? Tanong ng kapatid ko. Bakas na rin ang takot sa boses niya. Gusto ko nang umuwi, pilit ko, kahit nanginginig ang boses ko. Padilim na, doon na lang natin ituloy sa bahay ni na kuya ang pagtatanggal ng mga tingting. Dahil nakita nila ang seryoso at namumutla na ako ay kanya-kanya na kaming dala ng mga dahon ng niyog. Nauna akong maglakad pababa ng bundok at sumunod naman sila kaagad sa akin dahil talagang mabilis nang nagdidilim ang paligid. Habang naglalakad pa ibaba, naramdaman kong may sumusunod sa amin sa gilid ng mga talahiban. Pero hindi ko na nilingon pa. Malakas ako. Pero kapag ang kalaban ay hindi nakikita, iba ang takot na nararamdaman mo. Pagdating namin sa bahay ni kuya, agad kaming naglock ng pintuan. Pasingas kami ng gasera. Nagsaing ang kapatid ko at nagprito pa ng tuyo. Dahil yun lang ang meron sa kusina. Kahit simple ang ulam. Wala akong gana. Pagkatapos kumain, tinapos namin ang paggawa ng walis tingting sa loob ng sala. Bago mag-8 ng gabi, natapos na kami. Nilatag namin ang malaking banig sa sala at magtatabi-tabi kaming natulog. Napakatahimik ng gabi, Papa Dudut. Dahil malayo rin ang mga kapitbahay nila kuya, ang tanging naririnig mo lamang sa labas ay ang huni ng mga kuliglig at mga palaka sa sapa. Pero hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ay may mali sa katawan ko. Ang labis kong ipinagtataka ay napakainit ng panahon sa loob ng bahay, pero kapag hinahawakan ko ang sarili kong balat ay napakalamig naman ito. Parang galing sa yelo. Ikot ako ng ikot sa banig. Ano ba nangyayari sa iyo, Chris? Hindi ka mapakali dyan. Bulong ni Kathy na nagising sa kalikutan ko. Matulog ka na, gabing-gabi na Nagigising ako sa iyo. Patawad, insan. Sige, matutulog na ako. Sabi ko kahit gising na gising ang diwa ko. Lumipas ang mga oras. Tingin ko'y mag-aalauna na ng madaling araw noon, biglang natigil ang huni ng mga kuliglig. Ang buong paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Napatitig ako sa kisame. Tunog ng mga paa ng hayop. Mula sa labas, narinig ko ang huni ng isang kabayo. Naglalakad-lakad ito sa mismong paligid ng bahay. Ang nakapagtataka, walang may kabayo sa lugar na yon, lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Parang pabalik-balik ito sa gilid ng dingding kung saan kami nakahiga. Sa takot ko na baka masamang loob ito, na magnanakaw o papatayin kaming lahat, agad kong niyakap at ginising sila Kathy at Lynn. Gising-gising kayo, bulong ko habang nanginginig pa.
pero ayaw nilang magising. Parang napakabigat ng mga tulog nila. Lalong lumakas ang tunog ng kabayo sa labas at narinig ko ang mahinang pag-atungal nito sa mismong tapat ng pintuan. Natataranta na ako, Papa Dudut. Palaban ako sa tao. Pero sa pagkakataong yun ay alam kong may kakaiba. Nagdasal ako ng taimtim sa Panginoon. Humingi ng proteksyon na bantayan kami sa pagtulog at ilayo sa masasamang elemento o tao. Pagkatapos kong magdasal, buong lakas kong niyugyog si Kathy at si Lynn. Sa wakas ay nagising si Kathy, sumunod naman si Lynn. Galit pa rin silang dalawa. Ano ba, Chris? Bakit mo ba kami ginigising? Ang sarap ng tulog namin eh. Reklamo pa ni Lynn. Hinaan nyo lang ang boses ninyo, bulong ko habang nakaturo sa bintana. May kabayo sa labas, kanina pa yung palakad-lakad sa paligid ng bahay. Napatigil si Lynn, bigla siyang napabangon at sumilip sa maliit na awang sa bintana. Maliwanag ang gabi dahil may buwan ang mga oras na yon. Matagal siyang sumilip habang ako naman ay pigil hiningang naghintay. Umarap sa akin si Lynn, kunot ang noo. Wala naman na. Walang kabayo sa labas. Meron kanina pa yan. Naririnig ko ang mga tapak at huni. Pilit ko. Dahil sa ingay ng pagtatalo namin ay nagising na rin ang kapatid ko. At ang pinsang kong si Jake. Bakit ba ang ingay ninyo? Anong meron? Tanong ni Jake habang kinukuskus ang mga mata. Sabi ko sa inyo may kabayo sa labas, palakad-lakad, ulit ko. Mabilis na tumayo si Jake, sinindihan niya ang gasera at pumunta sa kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 itak. Sabi niya in case na may umakyat na masamang loob, may panlaban tayo. Matapang din si Jake gaya ko, sumilip silang lahat sa bintana ng sabay-sabay pero lumingon sila sa akin at umiling. Wala talaga silang nakikita o naririnig. Bumalik na tayo sa paghiga, Chris. Matulog ka na nga. Kung ano-ano na lamang ang mga naririnig mo mula pa kanina sa bukid. Ang sabi ni Lynn habang nahihiga ulit. Nilagay ni Jake ang mga itak sa uluhan namin para handa pa rin. Bumalik sila sa pagtulog pero ako ay nanatiling dilat ang mga mata habang nakatitig sa pinto. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unting nawala ang tunog ng kabayo nang magsimula ng tumilaok ang mga manok sa umaga. Doon pa lamang ako nakatulog ng bahagya. Samantala, Papa Dudut, nagising ako bandang 8:00 ng umaga dahil narinig ko ang boses ni Papa sa labas ng bahay. Kadarating lang niya mula sa bayan. Sabi niya sa amin, maghanda na kayo at pauwiin na itong mga pinsan mo. Ako naman pupunta ron sa patag ng lumang bukid para mag-araro at magtanim ng mais. Ewan ko ba, Papa Dudut, kahit natatakot ako sa mga nangyari kagabi ay bigla akong nagmatigas. Ang sabi ko ay, Papa, sasama ko sa iyo na mag-araro roon sa patag. Sila na lang ang maunang umuwi sa bahay. Sabay na lang tayong mamayang hapon. Siguro dahil palaban ako at ayaw kong isipin nilang naduduwag ako sa mga narinig ko o baka may kakaibang puwersa na humihila sa akin pabalik doon sa bukid nang hindi ko namamalayan. Pumayag naman si Papa. Pinauwi na niya sina Kathy, Lynn at Jake habang ako naman ay nagpaiwan. Sabi ni Papa, kumain ka muna ng almusal bago tayo umalis. Habang nagkakape si Papa sa may hapag ay naglakas loob akong ikwento sa kanya ang mga narinig kong sitsit at ang kabayo kagabi. Napatigil si Papa sa pag-inom ng kape. Nakatitig lang siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matinding pagkabahala at takot. Alam ni Papa ang kasaysayan ng lugar na yon, kaya alam kong hindi niya binabaliwala ang kwento ko. Dalian mo dyan, kumain para makaalis na tayo, seryosong sabi ni Papa. Mag-jacket ka at mag-sombrero. Kinuha ko ang jacket at sombrero ng kuya ko na nakasabi sa likod ng pintuan at sumunod na kay Papa. Pagdating namin doon sa patag,
May isang malaking puno ng mangga sa gilid ng araruhan ni Papa. Sabi niya sa akin, dito ka lang sa ilalim ng puno ng mangga maghantay sa akin. Huwag kang gagala kung saan saan. At kahit na anong mangyari o marinig mo ay huwag mo silang papansinin. Opo pa, sagot ko habang nauupo sa ugat ng mangga. Nagsimulang mag-araro si Papa kasama ang kalabaw. Habang nakaupo ako roon, nainip ako. Lumingon ako sa paligid at may napansin akong puno ng bayabas sa may kalapit na sagingan. Ang daming bunga at mukhang hinog na. Dahil matigas ang ulo ko ay sumigaw ako, Papa Dudut. Pa, manguha lang ako ng bayabas doon sa sagingan ha. Narinig kong sumagot si Papa ng oo, kaya tumayo ako at pinuntahan ang puno. Pagdating ko doon ay may isang napakalapad at malaking bato sa ilalim ng mga sagingan. Umakyat ako sa ibabaw ng bato para maabot ang mga bayabas. Marami akong nakuha, ang tamis pa ng iba. Nang mapagod ako ay naupo ako sa ibabaw ng malapad na bato. Malilim doon at masarap ang simoy ng hangin. Nag-check muna ako sa paligid kung saan may ahas. Pero mukha namang ligtas. Habang kumakain ako ng bayabas, may napansin ako sa gilid ng bato. May 3 kakaibang bulaklak na tumutubo doon. Ang ganda nila, Papa Dudut. Ang mga dahon ay hugis gabi. Pero ang mismong bulaklak ay kulay pulang-pula na may mga tuldok-tuldok na puti pa. Para bang hindi pangkaraniwang halaman sa gubat. Humanga ako, kaya naman buwaba ako sa bato at pinitas ang 3 bulaklak. Inamoy ko ang mga ito, napakabango at parang honey o candy na masarap sa ilong. Nilagay ko ang isang bulaklak sa kabilang tenga ko at ang 2 naman ay hawak ko habang inaamoy ko pa rin. Dahil mahilig akong kumanta mula pa noong bata ako ay bigla kong kinanta ang paborito kong awitin na On the Wings of Love. Habang kumakanta ako sa gitna ng sagingan ay nagulat ako dahil ang boses ko ay biglang umalingaw-ngaw o nag-echo sa paligid na parang nasulob ako ng isang malaking cathedral. Napakagandang pakinggan ang boses ko. Kaya lalo kong nilakasan ang pagkanta. Ngunit pagkatapos kong kumanta, Papa Dudut, ay bigla akong nakaramdam ng isang matinding antok. Ang sarap pumikit dahil ang simoy ng hangin ay parang dahan-dahang humuhuni para patulugin ako. Umiga ako sa ibabaw ng malapad na bato at tuluyang ipinikit ang aking mga mata. Habang nakahiga ako doon sa ibabaw ng bato, naramdaman kong may lumapit sa akin. Pagdilat ko ay nakita ko ang isang batang babae na kaedaran ko lang din. Maputi siya, mahaba ang buhok at napakaganda ng kanyang mukha. Ngunit napansin ko kaagad ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Pwede ba akong makipagkaibigan sa iyo? Tanong ng batang babae sa akin. Pwedeng-pwede, para madagdagan naman ang mga kaibigan ko rito. Nakangiti kong sagot. Ang galing mo palang kumanta, sabi niya habang nakatitig sa akin. Para ka ding kapatid ko na mahilig kumanta at pareho din kayong mahaba ang buhok. Oo, mahilig talaga akong kumanta at maggitara pero basic chords lang ang alam ko. Sagot ko naman. Medyo proud pa. Nasaan ba ang mga kapatid mo at bakit hindi mo siya kasama ngayon? Hindi siya sumagot sa katanungan ko. Nakatingin lamang siya sa akin ng malungkot. Tinanong ko siyang muli, nasaan ba ang bahay ninyo rito? Ngayon lang kasi kita nakita sa bukid na ito. Sa bagay, minsan lang din naman akong nagawi rito. Pumunta lang kami rito kahapon ng mga pinsan ko dahil sa project naming Walis Tingting. Itinuro ng batang babae ang isang direksyon. Sa harapan namin, malapit lang ang bahay namin doon. Tiningnan ko ang itinuro niya, isang matarik at mapanganib na bangin na puno ng naglalakihang bato.
Walang bahay doon at inisip ko na lamang na baka nasa pinaka ilalim pa ng bangin ang tirahan nila. Baka gusto mong sumama sa bahay namin ngayon, anyaya niya sa akin. Para makilala mo ang papa at mama ko. At makita mo rin ang mga kapatid ko para makapag-bonding tayo ng matagal. Tumingin ako sa direksyon kung nasaan si papa nag-aararo. Naku, baka hanapin ako ng papa ko at pagalitan ako kapag umalis ako nang walang paalam. Malayo-layo pa naman ang lalakarin. Sunod na lang. Babalik ako rito sa susunod at sasama ako sa bahay ninyo. Pangako yan ha. Hintayin ka rito. Seryosong sabi ng batang babae. Oo. Babalik ako rito. Pangako. Sabi ko. Sabay nag-sign of the cross my heart kami. Biglang may tumapik ng napakalakas sa balikat ko. Chris! Chris, gising! Nalaglag ako sa realidad. Pagdilat ng mga mata ko, si Papa ang nakatayo sa harapan ko. Basang-basa ng pawis at bakas ang labis na takot at pag-aalala sa boses niya. Ang batang babae ay biglang naglaho. Wala na rin ang sagingan at napansin kong nakahiga pala ako sa gilid ng madamong bahagi malapit sa bangin, Papa Dudut. Kanina pa kitang hinahanap. Wala ka roon sa puno ng mangga. Galit na sigaw ni Papa. Pero nanginginig ang boses niya. Nag-aalala ako ng matindi no. Mag-aalas 2 na ng hapon. Mahigit 1 oras na kitang hinahanap sa buong paligid para umuwi na tayo. Nagtaka ako. Pa, nagpaalam naman ako sa iyo na mangunguhan ng bayabas dito at sumagot ka pa nga ng oo. Kaya pumunta ako rito. Paliwanag ko. Tumingin sa akin si Papa. Namumutla ang kanyang muka at tila nakakita pa ng multo. Wala kang sinasabi sa akin, Chris, at hindi ako sumasagot sa iyo. Tumayo ka na dyan at umuwi na tayo. Yumuko ako para kunin ang mga pinitas kong bayabas. Pa, may mga bayabas na kinuha ko. Dalhin natin ang sabi ko. Wag na, iwan mo na yan dyan. Maring utos ni Papa. Nilingon ko ang ibabaw ng bato. Pa, nasan yung mga bulaklak na pinitas ko kanina? Yung 3 pulang bulaklak na may mga tuldok-tuldok na puti. Sa tanong kong yon, lalong namutla si Papa at nakita ko ang takot sa kanyang buong mukha. Bigla niyang hinawakan ng napakahigpit ang kanang kamay ko at hinila ako paalis sa lugar na yon. Napakabilis ng lakad ni Papa kaya napilitan akong maglakad takbo para lamang makahabol sa kanya habang nililisa namin ang lumang bukid. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman kong may mga matang nakatitig sa amin mula sa bangin. Galit dahil hindi ko tinupad ang aking pangako. Pagdating namin sa bahay, dinala ako ni Papa diretso sa kusina at hinanap si Mama. Ako naman dahil malagkit ang katawan ko sa pawis ay kumuha kaagad ako ng tuwalya para maligo sa poso sa gilid ng bahay namin. Habang nagbubuhos ako ng tubig ay naramdaman ko na naman ang matinding lamig sa aking balat kahit napakainit ng hapon. Chris, bilisan mo ang pagligo dyan para makakain ka na ng tanghalian. Mag-aalas 4 na ng hapon. Sigaw ni Mama mula sa kusina. Binilisan ko ang pagligo, nagbihis ng tuyong damit at dumiretso kaagad sa lamesa. Gutom na gutom ako kaya malalaki ang subo ko sa kanin at ulam. Habang kumakain ako ay napansin kong nakatitig sa akin si Mama ng matagal. Bakit po ma? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ko. Wala naman anak, mahinang sagot ni Mama. Ang laki kasi ng subo mo. Para kang gutom na gutom at parang ilang araw na hindi nakakain. Nakita ko sa mga mata ni Mama na may gusto siyang sabihin o itanong tungkol sa nangyari sa bukid pero pinili niyang manahimik na lamang. Habang nagliligpit kami, narinig kong may pinag-usapan sina Mama at Papa. Sabi ni Mama, dumating daw ang amo ng kuya ko na may-ari ng isang malaking bahay at nyugan sa kabilang bayan.
nagtatanong kung pwede raw ba muna si Papa ang magbantay ng bahay at kalubihan nila kahit na isang linggo lamang dahil luluwas ang amo papuntang Cebu. Hindi pwedeng ang kuya ko ang magbantay dahil malapit ng mga anak ang kanyang asawa. Sabi ng amo ng kuya ko kung pwede daw ay linggo ng gabi pa lang ay nandun ka na sa kanila dahil Lunes ng umaga ang alis nila. Sabi ni Mama kay Papa. Sino namang magpapakain ng mga hayop natin sa bukid kung aalis ako? Tanong pa ni Papa. Nakausap ko na si Kuya Julie mo. Siya muna ang magpapakain at magbabantay sa mga hayop at pananim natin habang wala ka. Sagot pa ni Mama. Sige, bukas ng hapon. Ako ang lalarga pagkatapos nating magsimba ng umaga. Pagsang-ayon pa ni Papa. Kinaumagahan, linggo, magkakasama kaming nagsimbahan sa bayan. Tanghali na kaming nakabalik sa bahay dahil sa layo ng biyahe. Pagkatapos magtanghalian, nagpaalam ako kay Mama. Ma, punta muna ako sa bahay ni na Kathy. Doon na lang muna ako makikipaglaro at tatambay. Pinagalitan ako ni Mama. Ala, hindi ka talaga mapakali dito sa bahay, no? Chris, may mga gawaing bahay pa rito. Singhal pa niya. Ma, ang lalapit-lapit lang naman ng bahay ni na Kathy, 3 minutong lakaran lang. Kapag dumaan ako sa shortcut doon sa Gumahan, pilit ko. Bakit ba doon mo gustong dumaan sa Gumahan? May kalsada naman na mas ligtas. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Mama. Para mabilis makarating sa kanila, Ma, sabi ko. Bumuntong hininga si Mama. Hala, sige. Pumunta ka na. Pero umuwi ka kaagad, ha? Marami pang hugasang plato mamaya. Opo, Ma, 4:00 ng hapon ay uuwi na ako. Pangako ko. Dumaan ako sa gamahan o taniman ng mga rubber trees. Ang mga puno ng goma doon ay matataas at malalabay ang mga dahon. Kaya kahit tanghali ay madilim at malamig sa ilalim ng plantasyon. Pagdating ko sa bahay nila Kathy ay sakto naghahanda na rin ng pagkain ng tita ko na tinatawag ko ring Mama Keta. Siya nag-iisang kapatid na babae ng mama ko. Pinakain nila ako at pagkatapos ay tumambay kami ni Kathy sa balkonahe nila. Kinuha ko ang gitara ko at naggitara ako habang sabay kaming kumakanta at nagtatawanan. Doon ko pansamantalang nalimutan ang takot ko. Hindi namin namalayan ang oras, hapon na pala. Lumabas si Mama Keta mula sa pinto at sinabihan ako. Hala, umuwi ka na, Chris. Hapon na at baka marami pang gawain bahay sa inyo. At saka may pasok pa kayo sa eskwela bukas. Opo, Mama Keta. Uuwi na po ako. Sagot ko habang nililigpit ang gitara. Nagpaalam na ako sa kanila at nagsimulang maglakad pabalik. Upang makauwi kaagad bago magdilim ay dumaan ulit ako sa shortcut at sa Gumahan. Habang naglalakad ako sa gitna ng plantasyon ay biglang umihip ang isang napakalamig na hangin. Naglipara ng mga tuyong dahon sa paligid ko. Sa isang kurap ng mata ay biglang sumakit ang ulo ko ng napakatindi. Parang may bumaong pako sa sentido ko. Napahawak ako sa ulo ko at napadaing sa sakit. Kasabay ng sakit ay biglang nagbago ang paningin ko sa lupa. Ang daan na inaapakan ko ay parang naging malalim at mababaw na tila gumagalaw at umaalon. Nawalan ako ng balanse at muntik ng matumba. Kaya napahawak ako ng mahigpit sa katawan ng isang puno ng goma. Pumikit ako ng mariin at napadasal sa Panginoon sa gitna ng takot ko. Panginoon, huwag mo po akong pababayaan. Matapos ang ilang sandali ay dahan-dahan kong iminulat ng aking mga mata. Na walang matinding sakit sa ulo ko at bumalik sa normal ang paningin ko. Huminga ako ng malalim, pinagpagaan ang sarili, at mabilis na naglakad pa uwi. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mama. O Chris,
Magsaing ka na at maghugas ng mga plato. Magluluto ako ng gulay pagkatapos mo maglinis dyan, utos niya. Opo ma, sagot ko at binilisan ko kaagad ang paghuhugas para hindi na niya mapansin na namumutla ako. Pilit kong binaliwala ang sakit ng ulo ko. Iniisip kong baka napagod lamang ako sa pagkanta at paglalakad. Kinaumagahan Lunes, maaga kaming nagising, wala na si Papa dahil madaling araw pa lamang ay umalis na siya papunta sa kabilang bayan para doon sa trabaho niya bilang bantay. Bago kami umalis, magkakapatid ay mahigpit ang bilin ni Mama sa amin. Huwag kayong magpapasaway na magkakapatid habang wala ang papa ninyo. 4 na lang tayong naiwan dito sa bahay at saka pagkatapos ng klase ng hapon. Dumiretso kayo pa uwi para makatulong sa mga gawaing bahay. Naiintindihan ninyo? Opo ma, sabay-sabay naming sagot ni na Junjun at Kaloy. Naglakad na ako papuntang eskwelahan, dala ang walis tingting na ginawa namin noong Sabado. Pagpasok ko sa classroom, nandun na si Kathy sa kanyang upuan at kinawayan pa ako. Chris, ipasa mo na yung walis tingting mo kay ma'am para makuha na natin yung dagdag na 5 puntos natin, ang sabi niya. Dinala ko kaagad ang walis sa unahan at ipinasa sa guro namin. Masaya ako dahil may dagdag na puntos ako sa klase. Nagsimula ang klase at naging normal naman ang takbo ng mga unang asignatura. Ngunit bandang 10:00 ng umaga, habang nasa gitna kami ng talakayan sa aming Filipino subject, biglang tumingin sa akin ang guro namin. Chris, tumayo ka at magbigay ka nga ng halimbawa ng pang-abay, tawag ni ma'am sa akin. Tumayo ako mula sa aking upuan, ngunit sa mismong sandali na ituwid ko ang aking katawan, biglang sumakit ang aking ulo sa parang hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Parang may sumabog sa loob ng utak ko. Napahawak ako ng napakahigpit sa aking ulo at napapikit sa tindi ng kirot. Chris, okay ka lang ba? Narinig kong tanong ng guro ko, bakas ang pag-aalala. Iminulat ko ang aking mga mata para sumagot. Ngunit napasigaw ako sa matinding takot. Ang buong paligid ko ay biglang nagbago. Hindi ko na nakikita ang classroom, ang pisara o ang mga kaklase ko. At ang nakikita ko na lamang ay at ibang kulay, mga matitingkad na kulay ng bahaghari na nakarambol at umiikot at sumasayaw sa paningin ko na napakabilis na paraan. Natataranta si ma'am at ang mga kaklase ko sa bigla kong pagsigaw. Narinig ko ang kaguluhan sa silid. Ma'am, ang labo niyo po. Hindi ko kayo masyadong makita, sigaw ko habang umiiyak na sa takot. Ang daming kulay, parang rainbow na nagulo sa harapan ko. At saka parang hinalukay ang sikmura ko, gusto kong sumuka. Umiyak ako ng tuluyan nang nawala ng lakas ang mga binti ko. Ma'am, iuwi niyo na po ako sa bahay. Tulungan niyo po ako, pagmamakaawa ko. Dahil nga sa matinding taranta ng guro ko ay agad siyang tumakbo sa kabilang kwarto at pinatawag ang isa pang guro na si Sir Ivan. Binuhat ako ni Sir Ivan dahil hindi ko na talaga kayang itayo ang aking mga paa. Binuhat niya ako pa uwi sa aming bahay habang sumusunod naman ang guro ko at si Kathy. Pagdating namin sa bahay, nagulat si mama nang makita akong binubuhat ng 2 guro. Diyos ko, ano nangyari sa anak ko? Takot na tanong ni mama. Ikinuwento ng guro ang lahat ng mga nangyari sa classroom. Ang bigla kong pagsakit ng ulo, ang pagsigaw ko tungkol sa mga kulay at ang bigla kong panghihina. Saktong nandun din sa bahay ang lola ko, ang ina ni mama. Pinahiga nila ako sa mahabang upuan sa sala. Agad na lumapit si lola sa akin at hinawakan ang ulo ko at nagsimulang magdasal at mag-orasyon sa akin. Matapos niyang magdasal, kumuha siya ng isang malit na bote ng langis na panggamot at pinainom sa akin ng ilang patak nito. Nang pumasok ang langis sa lalamunan ko ay biglang humalukay ng matinding sikmura ko at napaupo ako para sumuka. Inasahan kong pagkain ang isusuka ko ngunit puro laway lang ang lumabas.
At sa huling hirit ng pagsuka ko, laking gulat ni na mama nang makita nilang kulay berde na ang isinusuka ko. Isang malapot at berdeng likido na napakapait ng lasa sa aking bibig. Matapos ang pagsukang yon ay unti-unting nagdilim ang paningin ko at tuluyan na akong nawala ng malay sa nangyayari sa paligid ko. Nagising ako nang mapansin kong nagdidilim na ang paligid sa labas. Gabi na pala. Laking pasalamat ko dahil maayos na ang paningin ko at hindi na rin masakit ang ulo ko. Nakaupo si mama sa tabi ko. Pinakain niya ako ng hapunan ngunit konti na lang ang nakain ko at puro mainit na sabaw lang ang hinigop ko dahil wala talaga akong gana. Okay na ba ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni mama habang hinahawakan ng noo ko. Tumango lamang ako ng mahina. Pagkatapos kong kumain, pumasok na ako sa aking kwarto at nahigang muli sa aking kama. Medyo nahihilo pa ako kaya gusto ko lang ipikit ang mga mata ko. Habang nakahiga ako roon at iniisip ang mga kakaibang nangyayari sa akin mula pa noong Sabado sa bukid, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko nang walang ingay. Pumasok ang isang nilalang na nagpapatigas ng dugo ko sa takot. Isang napakalaking tao mahigit 7 talampakan ang taas niya. Nabalot na balot ng maitim at makakapal na balahibo ang buong katawan. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nababalutan ito ng mga dilim, ngunit nakita ko ang dalawang pulang mata na nakatitig sa akin na may galit. Bago pa man ako makagalaw, mabilis na lumapit ang maitim na nilalang sa kama ko at pumatong o dumagan siya sa ibabaw ng katawan ko. Napakabigat niya, Papa Dudut, parang isang sako ng semento ang nakadagan sa dibdib ko. Kaya hindi ako makahinga. Buong lakas akong sumigaw, "Mama, tulong mama!" Ngunit kahit na anong bukas ng bibig ko at kahit na anong paglabas ng hangin sa lalamunan ko, walang tunog na lumalabas. Parang may humaharang sa boses ko at tumingin ako sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Nakikita ko si mama na naglalakad sa sala, ngunit parang wala siyang naririnig. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories,
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.